Guys, good morning, good evening. So this is our tutorial para dun sa mga gagamit ng mobile kasi karamihan naman talaga is mobile, di ba? Okay, so first things first, kung wala pa kayong MT4 or MT5, usually MT5 talaga ginagamit natin, di ba? So punta lang kayo sa App Store, okay? Play Store, Google, and then search, okay, MT5. Yan. MT5 or MT5 for Android. Yan. Eto. Click nyo lang yan. Install. Okay? Update ko lang to sa akin. And then, of course, assuming na download na, puntahan nyo lang doon. At saka, in this tutorial, I will teach you how to connect your accounts doon sa ating broker sa PewPrime. Kukonect natin doon sa ating mga MT5 kasi doon tayo magte-trade sa MT5, sa platform ng MT5, hindi sa website ng ating broker. Okay. Assuming andito na, meron ako dito, ito. MetaTrader 5, ito. Kita nyo to, di ba? MetaTrader 5, ito. Let's choose this one. Okay. Ayan. So, first time, itong lalabas. Add trading account. So, kunin nyo yung mga details nyo doon sa email ad na mga details ng account nyo nung nag-create kayo ng account doon sa website. Anyway, gagawa din ako ng tutorial paano mag-create ng real account at saka demo account doon mismo sa website. Pagkatapos nyo mag-register, pwede na kayo maggawa ng real account at saka ng demo account. For now, MT5 muna yung touch natin. And then, later on, I will teach you how to create demo account at saka real account doon mismo sa website ng broker natin. Okay. Dito muna tayo sa MT5. So, add trading account. Yan. Dito, darating ka dito, find a broker. So, lahat ng broker gumagamit talaga ng MT5, MT4. It depends upon the broker. Kasi may mga broker na MT4 lang, may mga broker din na MT5. But, ang kaibahan ng MT4, MT5, mas advanced yung MT5. Karamihan na ngayon ng mga broker, naka MT5 na sila. Okay. So, anong broker natin? Example, PewPrime. Okay? PewPrime. Hanapin natin si PewPrime. Yan, dalawa lang. So, piliin nyo yung sa baba. PewPrime Limited. Okay? Click. And then, wag mag-open dito ng real account at saka demo account ha. Wag dito. Kasi meron dyan sa taas. Kita nyo yung naglo-loading. Wag dyan. Doon tayo mismo gagawa sa website ng PewPrime, ng broker natin. Wag dito sa MT4, MT5 magawa. Okay. So, assuming, demo, gagamitin natin yung demo. Okay. Yung sa login na ipinadala nila dun sa email ad mo, kunin mo yung mga details doon. Example, itong sa akin. Ito binigay nila. Okay. Login. 96604. And then, password. Kasi may password din yan ibibigay nila eh. Kompleto po yan. And then, okay. So, sa server, anong server sinabi doon? Okay? Server. Wait lang, mali pala. Wait lang ha, palitan natin kasi iba pala yung na-enter ko eh. 3
Okay. So sa server, andun din sa email ad nyo together with your details, password at saka login. Tingnan nyo anong server doon. Karamihan yan, kadalasan sa PewPrime is PewPrime Demo. So piliin nyo lang dyan, PewPrime Demo kung sa live, PewPrime Live. Okay? Live means yung real money na account. PewPrime Demo. And then, i-check nyo itong save password para every time na mag-log out kayo, hindi na kayo maglalagay again ng password details nyo at saka login. Okay, login. Ayan. Connecting. Try natin kung makapasok. Kung pagbibigyan tayo, ayun, pumasok. So, sa demo ko, I have 1,000 USD. Okay. Kung ganito, example, pag there are cases na connecting talaga siya. Always connecting. So, ang gagawin mo, pag ganito, isang account pa lang na ipasok mo, and then connecting palagi, click mo lang to, long press. Try natin long press. Oops, walang lalabas. Try natin to dito. Mag-add. Maya na lang natin i-delete pala. And then kung mag-a-add kayo ng another broker or another MT5 account, click nyo lang tong add. Yan. Yung cross plus sign sa taas. And then, find your broker again. Let's say XM. Yan. Walang lumalabas sa XM. Ano kaya pangalan nila? Try natin ATFX. Yan. Maraming ATFX. Okay? Pili lang kayo ano dun na server. ATFX, Gem8, something like that. Pero sa ATFX yan ha. And then, try natin sa ibang broker. Okay? Sa ibang broker ha, try natin. Try natin itong isang broker. May account din kasi ako dito eh. BT Markets. Yan. Try natin. Enter. And then, log in. The same pareho. Yung sa email ad nyo. Yung mga details doon, pinadala nila. Okay. And then, password. And then, anong server? Sa akin is BT Markets Demo. Log in. Connecting na yung BT Markets ko. Okay. Okay, connecting. Ayun. Ayun, nakapasok na. Yan. So, sir, paano mag-delete? Okay, dito tayo sa delete. Yung mag-add, dito lang ha. Etong cross sign. Click nyo lang yan and then find your broker. And then, kung mag-delete, try natin to long press kung may lalabas. Ayun. Long press nyo each. Yan. May lalabas dito sa baba, login or delete or properties. Delete nyo lang yung account na yan. Okay? Ito sa baba. Yan. Eh sir, paano kung anong nasa taas pala, ito, BT Markets ang nasa taas. So, yung nasa taas, yan ang current na broker na ginagamit mo or account na ginagamit mo. Yung sa baba, hindi yun kumbaga, hindi yun active, inactive yun. Yung active ngayon na account mo, etong nasa taas. Kung gusto mo i-active yung sa baba, gamitin mo sa baba, click mo lang, login, sign in, and then ayun na. Ayun na siya sa taas. Okay? So, kung anong nasa taas, yun ang active. Okay. So, tapos na tayo mag-add at saka delete. Dito naman tayo sa chart. Okay. Ito. Try natin balik tayo sa kabila. Ganun lang ha. Click nyo lang. Gusto nyo i-active itong ProPrime sa baba. Sign in. Yan. Yun. Ma-active na siya. Okay. Balik tayo dun sa baba. Okay. Punta tayo sa mga quotes. Ano yung quotes? Ito yung mga currency na tine-trade natin. Okay, may USD, ZAR, yan, everything.
And then, wala dito yung tinetrade talaga natin na gold. So, punta ka dito sa add, sa plus sign sa taas. Yan, hanapin mo gold or type mo gold. Yan. Lalabas dyan si gold. Kung walang gold, ayan, sa baba. Ang code ng gold natin, ang tick is XAU USD BIP sa Pew Prime. Kasi iba-iba yan eh. Sa VT Markets. Sa Pew Prime, iba naman. XAU USD C. Iba-iba per broker. So, etong pipiliin natin, etong XAU USD VIP. Ito sa baba. Kasi ang XAU, yan ang sa table of elements XAU ang gold, di ba? Tama? Tapos, USD dollar. Okay. So, add natin. Ito. Sa kabila, yung plus sign. Add. Ayun. Naka-check na. And then, balikan natin doon. Saan ang XAU? Ayun na siya sa baba. Pinakababa. Okay? So, paano i-access yung chart ng XAU, ng gold? Ito kasi guys, yung nilalaro talaga natin. I never trade on any currency, especially the fiat currency like Euro USD. Gold lang talaga ako. Focus tayo sa gold. Okay? Click natin yan. Chart. Huwag nyo order ha. Chart muna tayo. Para mapunta dun sa chart. Ayan. Yan ang chart ko sa gold. Ang dami sir. Nakaka-overwhelm. Daming mga lines. What's that? Okay. Yung mga lines na yan, yan ang tinatawag na moving average. Darating din tayo dyan. Okay? Pero kung gusto nyo yung malinis, punta muna tayo sa malinis. Meron talaga. Lahat pala talaga na lagyan. Kasi chart ko na kasi ito eh. Anyway, pagtatanggalin yan, dito lang yan. Tuturuan ko pa rin kayo. Dito yan, matatanggal lahat. Yan. Remove mo lang dito. Lahat yan. Or i-unseen mo lang dito sa may mga mata, may mga eyes. Or delete. Delete lahat. Yan. Yan na ang chart natin. You can, pwede mong i-adjust. Yan. Palitin, palakihin. At saka, tanong, so ano yung mga candles, mga red at saka greens. Yan ang candles. Yan ang prices. Etong sa baba na yellow, ito, dito sa baba na yellow, yan ay indicator na CCI. Yung mga linya dyan na limang linya, moving average indicator ang tawag dyan. May mga value yan. Yan. Moving indicators. Ilan ba? 2, 4, 6. Tapos, pang-pito yung sa baba na CCI na indicator. Anyway, darating din tayo dyan paano yan gamitin sa pagtitrade natin. Okay? For now, ito lang. Itong mga candles, itong mga gumagalaw, ito yung mga candles. Ito yung price. Okay? So, sir, paano mag-example? Paano mag-trade? Okay. So, assuming magti-trade tayo. Punta tayo sa trade. Ito dito sa trade, ito sa baba trade. Ito yung mga naka-open na mga trades mo. Dito mo makikita lahat naka-open, mga current trades mo. Okay? And then, dito yung chart. Ito yung mga codes, mga currency. So, paano mag-trade? Okay. Kita nyo to sa taas. Etong may plus sign dyan sa taas. Yan o. Yung papel tapos may plus. Click nyo yan. Yan. Mapupunta kayo dito. So, may SL tayo at saka TP. Yun nga, TP1 at saka TP2. So, kung example, kung magsisell tayo
So, lalagay natin ang SL natin at saka lalagay natin ang TP. Kumbaga, take profit natin. Kung magsisell tayo, ang TP natin is pababa. Kung magbabay tayo, ang TP natin is up. Etong gumagalaw na ito, itong dalawa, yan ang prices. Medyo makikita natin sa malapitan kasi naka-zoom. Pero dun sa chart, hindi. Okay? Example, magbabay tayo. Okay? Try natin. Buy tayo. So, kung buy tayo, ang SL natin is pataas. Buy tayo within this price, 41.20. So, ang SL natin is dapat, let's say, 41.25. Kasi pag aabutin niya yung 25, so, SL tayo, stop loss tayo. Automatic, ma-end yung trade natin. Okay? So, ang TP natin, take profit, is assuming 41.19. Okay. So, sell. Ayun, done. Ayun, so nakita nyo na, yan. May isa na tayong trade. Tumatakbo na yan. It means negative pa. It means initial loss pa. Talo pa yan. Pero pag mag-blue na yan, it means initial profit. Initial, bakit? Hindi nyo pa kino-close yung trade nyo. Pero pag na-close na yung trade nyo, you will close your trade like this one. Yan. Long press nyo, close trade or modified trade or modified position. Pwede nyo i-modify. Adjustan nyo yung SL nyo or adjustan nyo yung TP nyo. Okay? Let's say adjust tayo sa TP. Let's say lagay natin 18. And then click the modified and then done. Ayun, makikita nyo dito, yung SL nyo, 4125, yung TP nyo, 4118 na. Okay? So far ngayon, yung trades natin is may initial loss pa. Ayan, initial profit na. Pagbababa yan sa current position natin is bumili tayo around 4120.05, di ba? Nakikita nyo sa baba ng XAUUSD. 4120.05. So, ang price ngayon is nasa 41119.50 something. So, it means mas baba siya doon sa 4120.05. That's why, may initial profit tayo na 0.5 or 49 something. Basta tumatakbo yan. Pag baba pa yan, pag bumaba pa beyond 18 or umabot ng 18, kumbaga, take profit na tayo. Automatic close na ang trade natin kasi na-hit na yung 4118 natin na trade. Ayan, di ba? Lumaki na. 4118, 4118.60. Pag 4118.00 na yan, automatic na yan, mako-close. O, tingnan nyo, di ba? Lumaki yung initial profit natin. This will hit kasi pababa ang market ngayon eh. Yan. Yan ang tinatawag na CFD sa forex trading. Contract for differences. Kasi may difference eh between buy and sell. Kumbaga marginal trading din ang tawag. Kasi every time na mag-move yung market, may corresponding price or loss or profit ka doon. Tingnan nyo, di ba? Every time mag-move ang market, ma-margin din, nag-a-adjust din yung kita nyo, yung loss nyo or ang profit nyo. Di ba? O, so tumaas na naman. So, tumaas ang price, papunta banda sa 20, so lumiit naman yung kita nyo kasi nakasell kayo eh. Pag lumampas yan ng 4120.05 na price nyo, dun ka nag-sell, syempre pupula ito. Di ba? Pula means initial loss.
So, yan lang. Kung gusto mo na i-close, close mo. Close position. Yan. Pag ayaw mo na hintayin ang SL, ang TP, okay ka na. Happy ka na sa maliit na profit, you can close your position anytime. Diba? As long as dapat profit. Kasi kahit anong liit ng profit, profit is still profit. Kaysa sa naman malose ka ng $1 compare sa tulad nito, initial profit is 0.60. Papipiliin ka, saan ka? Doon ka sa loss na $1 or sa profit na 0.50. Doon na lang ako sa profit na 0.50 kasi profit yun eh. Diba? So, let's try to close the position. Ayun. So, wala ka ng position. Yan. Close with 0 point dito sa baba. Tingnan nyo. Close with sa baba. Pansinin nyo sa pinakababa. Diba? Pag i-close natin yan, close with, loss pa yan. Kasi pula na. Diba? Kung ayaw mong i-close, balik ka doon. Back. Yun. Sa taas. May back naman doon sa taas sa left side. Ito ang mobile version. Pag gusto nyo mag-add again ng trade, dito sa taas, ito, may dalawang arrow at saka itong papel na may plus sign. Click again. Pwede ka mag-add ng position, buy or sell. Ganun pa rin. Pag ayaw mo na mag-add ng position, exit ka na. And then ito sa market execution guys, ito yung sinasabi kong lot sizing. Dapat 0.01 lang talaga tayo. Huwag lakihan ha. Ito sa taas oh. Yan, kita nyo yung 0.01 dyan. Yan. Sa taas ng mga tumatakbong number. Dapat 0.01 lang talaga yan. Okay? 0.01 for your safety. Safety sa ating mga account. So far ngayon, for the newcomers or beginners, you can play, you can trade, you can practice sa demo account para walang involved na real money. And then, tingin nyo ready na kayo, you can play with the real money. Or, if you want, you can practice both sa demo at saka pwede kayo mag-real, but gagawin nyo, hindi pa kayo sure, mag-copy trade na lang. Okay? Mag-link yung account nyo dun sa trader, sa master trader. Every time na mag-trade yung master trader, nakalink yung account nyo, magti-trade din yung account nyo without you trading, without you analyzing the market. Okay? Kasi guys, sasabihin ko sa inyo, madugo ang labanan. It takes time to analyze the market. Tulad nito, mag-analyze ka ng market, it takes hours or ako sa akin, gising sa umaga, mga 7 until 8, analyze the market. And then pagka 8:15, 8:10, nagbibigay na ako ng signal. So far, yung binigay natin ng signal ngayon sa TG natin, sa TG, where's the TG? Ayun. First, kanina binigay natin, ngayon to ha, 12, November 12. Ayan. Yan, pansinin nyo, November 12, 9:03 a.m. Yan. Nakasell tayo. So, TP1, TP2. Yan. So, na-hit yung mga TP natin. TP1 natin, 4128, 4125. Yan. Then, TP2 natin is 4128. Na-hit yung TP1 natin is 9:34 a.m. And then, ang TP2 natin na-hit is 10:51 a.m. As long as na-hit. Okay? Yan ang first setup natin for the day. Kasi nabibigay ako ng 3 to 5 setups every day. Okay. Ito yung basta 8 a.m. Yan, nagbibigay na akong analysis. Yan ang analysis natin. Okay? So, maliit pa lang itong TG natin kasi bago lang ito, nagsisimula last July. So, maliit pa lang. So, supposed nagsimula tayo mga 23 people and then ngayon 60. Nasa 60 na sila. So, I'm expecting na dadami pa to.
Okay? So, that's all. Gagawa din ako ng iba pang mga tutorial on how to create an account doon mismo sa PuPrime sa website. Okay? Okay guys, thank you.